So, good morning or good afternoon, Sir Alves. And for our finals project sa ating game development subject is nag-imbento kami ng The Breach, which is yung game na requirement natin. So, ito yung aming group members, di Marukot, Fautagana, Malikdem, and Marquez. And start na sa ating game. So, sa aming main screen is meron tayo ditong logo or yung icon ng game natin. And may kita nyo rin sa taas yung kanyang name ng ating game. And yung functions siya, which is yung play and yung how to play. So, meron din tayo ditong exit game. So, try muna natin tong exit game. So, para makita natin na nag-work talaga. Then, next is yung how to play. So, how to play is, makita nyo yung mechanics, clear line, survive, diamonds, na yung power-ups na nakikita natin dito mamaya. Breach, clearing 4 lines at once, grants bonus points. Then, game over. Don't let the blocks reach the top. So, yan yung mechanics ng game. So, sa story naman is ito yung story niya. Pwedeng nating basahin to once na nilalaro na natin yung game. So, pero summary niyan is basically si Somi is a member ng Netwatch, ng tech company na Netwatch, and naging na-open up siya sa mga um, bad uh, bad na ginagawa ng Netwatch, kaya nag-decide siya na i-breach yung kanyang nag-decide siya na i-breach yung kanyang dating company na Netwatch. Kaya namin na-invento yung word na The Breach. So, malaking inspiration sa amin dito sa paggawa ng story ng game na to is yung cyberpunk na game, which is well-known game na. Well-known computer game. So, controls, dahil nga Tetris to is wala namang nabago sa aming controls. May nadagdag lang, which is yung, mamaya sabihin ko yung power-ups. Pero dito sa controls, up arrow, down arrow, space bar, and escape, same controls pa rin siya dun sa nakasanayan natin na Tetris game. So sa power-ups, ito na yung pinaka-novelty ng aming game, which is yung power-ups. So may kita nyo napakataas na points bago tayo magkaroon ng isang power-ups. Since nga ang goal nitong up namin is kasi nga si Somi is batikan na programmer. Sa story natin is batikan na siyang programmer. So dapat bago mo makrack yung system namin, batikan ka na rin na player. Yun yung parang idea kung bakit sobrang taas nung mga points sa power-ups. So, kailangan ma-embody mo yung character na pinoportray mo. So, yun yung idea nun. So, dito yung mga points and yung power-ups. So, sa delay bytes, meron ditong reset drop speed to slow its slowest state for 3 seconds. Then next is yung obliterate, which is yung instantly removes the bottom 4 rows of the blocks. Pero kailangan niya ng 120,000 points. Then meron naman yung neutralize, which is yung reset speed and slow it down for 10 seconds. So parang upgraded siya na delay bytes. Pero dahil upgraded nga siya na delay bytes, magamit lang siya every 250,000 points. And yung last na power up, which is yung countermeasure, one time use. Kasi nga para hindi maging OP naman yun. So it grants the player an extra life and clears all the blocks sa existing na game. So meron dito, may kita rin natin dito yung hotkey na gagamitin para magamit yung um, power-ups na yan. So back na tayo. So let's proceed na sa ating game. So sa game natin, may kita nyo yung power-ups sa left side, upper left side. Sa upper right side naman, yung mga blocks na paparating or yung incoming block. So may kita nyo parang ang kulit lang tignan ng mga blocks na paparating kasi dahil random nga siya is parang magkakatulad tuloy. Pero random siya. Hindi siya yung built-in na mga blocks na dumarating. Random blocks siya. Ganyan. So nilalaro na natin yun ngayon. So may kita rin natin dito sa lower left side yung objective. One objective at a time. Since game nga to, one objective at a time lang yung dinidisplay namin. And may kita nyo rin sa bottom right corner naman is yung score, level, and yung lines na currently meron tayo.
ay currently na nabigay na natin or na-clear na natin. So dahil wala pa tayong naki-clear, zero pa lang 'yan. Pero level 1, makita nyo level 1 yung starting natin. So bago tayo mag-proceed sa next level, kailangan maka-clear tayo ng 20 lines. And yung pinaka-final level natin, which is yung level 25, ando dun na yung um, ando dun na yung ating um, parang challenge. So, pause muna natin to. So, pinindot mo lang escape button para mag-pause. So, pupunta tayo sa ating documentation. So, dito sa aming documentation is once na ma-reach na nung player yung level 25, yan, ito na yung magiging display niya. So, magiging red na siya. Which represents the black wall dun sa aming story. Yung black wall is yung pinaka-hardest or toughest security na meron yung Netwatch. So, yun. Kailangan ma-overcome to or ma-conquer nung ating player. So, wag natapos na is ito naman yung madi-display. So, dahil sobrang taas ng requirement points para matapos yung game is hanggang documentation na lang yung mapapakita namin. Pero mag-show pa rin ako ng sample gameplay. So, dahil 1 million points bago tayo bago talaga ma-finish yung ano na to, yung game na 'to. So, kaya, mas ano, pinakita ko na lang yung documentation para naman hindi, gano'n katagal yung, video recording mo. Pero puwede itong laruin sa any, devices na may Python and may installed na, Pygame. Pero pre-installed naman na yung Pygame sa Python. So, need na lang i-download 'tong files na ibibigay ko rin sa ating, drive. So, yun, nakita nyo, nagkaroon tayo ng 4 lines dito. 4 lines, level 1, and yung score is 1 to. Kasi nga, 4 lines, um, 4 na yung nakiklear nating lines. Yung level is 1, since required nga bago tayo mag-transition to next level or upgrade sa next level, is kailangan meron tayong 20 lines na mabigat. So, yun. Yung, so, magta-try lang ako magbigay pa ng additional na um, blocks. Or try ko lang kung ma-upgrade ko lang sa next na level para makita nyo gumagana yung level up ng system. Mag-level up sa system or sa game. So, hindi kami nag-implement dito ng shift or yung key na pang delay key. Since may power-ups na nga, so hindi na namin nilagay yon. And parang mas dagdag challenge siya sa user. Since malaki naman yung platform na lalaruan ng player, is hindi na namin in-implement yon para nga naman maging mas mahirap yung games. Kasi ang goal naman nitong ano na to is maging kasing galing mo si Somi as a hacker or in this for this ano as a player since hindi naman lahat is hacker. So, yun, may ganun din siyang function. And 16, so malapit na tayo mag-transition sa atin next level. Lagay ko na dito. Lagay ko na. Kamali ulit.
So, yun palapit na tayo, ayun level 2 na pala tayo. So, makikita niyo rin na bumilis na yung speed. So, makita niyo level 2 na. So, gano'n lang siya, paulit-ulit lang yung game hanggang sa ma-reach mo yung level 25 and mag-iiba na yung UI nung game namin para mas mahirap nga naman para mas challenging, 'di ba? Which is ano naman siya, part siya ng, part siya ng kung bakit interesting yung game. So, may challenge sa user. So, yun lang po para sa aming demonstration. So, once na, again, ito yung pause ng game, pwedeng mag-return home and pwede rin mag-continue. And once naman na magka-error yung player, yan, magkakaroon lang tayo ng game. Okay. So, yun lang po sir. Thank you po.